Habang kami ay kumakain ng agahan, ay sinabihan kami ni Mama na pupunta dito ang aming mga kamag-anak para sa isang family reunion. Lahat kami ay natuwa at nasabik sa sinabi ni Mama. Dahil alam namin na isa sa isang taon lamang ito mangyayari. Mga ilang oras ang lumipas ay dumating na ang aming mga kamag-anak, pati na rin ang aming mga pinsan ni Kuya. Lahat kami ay masayang-masaya habang nagkukwentuhan sa hapagkainan. Maging si Mama ay kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahan na kanyang nadarama. Masaya kaming lahat, puno ng tawanan at halakhak ang buong paligid. Ngunit ang kasiyahang ito ay hindi pala magtatagal. Mga ilang minuto ang lumipas, ang aming kasiyahan ay napilitan ng kaguluhan. Ang kasiyahan ay mudlos sa isang di magandang pagkakaintindihan ni na Kuya at Tiyo. Kitang-kita ko sa mga mata ni Tiyo ang kanyang galit kay Kuya. Nakakatakot pala magalit si Tiyo. Para siyang papatay ng tao kung magalit. Sinabihan kami ni Papa na pumasok sa aming silid at matulog na. Agad naman namin sinunod ang sinabi ni Papa. Pagkapasok ko sa aking silid ay agad akong nakatulog dahil na rin guro sa pagod. Kinaumagahan ay nagising na lamang ako sa boses ni Mama. Agad naman akong bumangon at pumunta kung saan naroroon si Mama. Pagkarating ko ay nagulat na lamang ako sa aking nakita. Nakita ko si Kuya na nakandusay sa sahig na walang malay, habang si Mama ay umiiyak sa tabi nito. Ilang segundo ang lumipas ay dumating na si Papa, pati na rin ang aming mga kamag-anak. Kitang-kita ko sa kanilang mga mata ang pagkalungkot at galit nito dahil sa nangyari kay Kuya. Biglang tumayo si Mama at sinigawan niya si Tiyo. Tinanong niya ito kung siya ba ang may gawa nito kay Kuya. Sumagot naman si Tiyo na hindi siya ang gumawa at hindi niya ito kayang gawin kay Kuya. Ngunit hindi naniniwala si Mama sa mga sinabi ni Tiyo. Pinahuli niya si Tiyo at hindi kami tumutol o walang isa sa amin ang tumutol dahil nasaksihan namin kung paano magalit at pinagbantaan ni Tiyo ang buhay ni Kuya. Dahil sa labis sa kalungkutang nadarama ni Mama na hindi niya kinaya ang pagkawala at pagkamatay ni Kuya, ay pumunta siya sa kanyang silid. Agad ko naman siyang sinundan dahil nag-aalala ko baka may hindi magandang gawin si Mama sa kanyang sarili. Papasok na sana ko nang marinig ko ang tawa at halakhak ni Mama at ang mga salitang hindi ko lubos maisip na magagawa pala niya kay Kuya.